Alright, so ngayong araw is nandito tayo sa Ueno Park para makipagkita nga dito sa bago nating nakilalang Pilipino na nandito rin sa Japan. So isa lang siyang dating nangangarap na pumunta dito sa Japan, naghanap ng trabaho sa Facebook at ngayon is kasama na natin siya ngayon dito. Fred from San Mateo, Rizal. At ang pinakamaganda dito, yung mismong nag-interview sa kanya is kasama rin natin ngayon. Hi guys, ako si Minami. Hoy, Tagalog. Tagalog. So yun. Kaya talaga magiging exciting tong interview na to kasi makukuha natin yung pareha silang perspective nung nag-apply at nung mismong nag-interview. At yan na makikita nyo sa video na to. Okay, so simulan na natin yung tanungan. Siyempre, mag-uumpisa tayo muna sa background mo, brother. So, introduce mo muna yung sarili mo sa kanila. Parang taga saan ka sa Pilipinas, anong ginagawa mo doon noong time na yun? Paano nag-umpisa yung journey mo dito sa Japan? Hi guys, ako ulit si Fred. I studied Japanese way back 2019 sa PNTC sa Laguna. And then, that time, I already selected na sa Hino, Geodosia CV. But, due to pandemic, nag-back out ako. Nag-work ako sa Philippines after nun. Japanese company din, architectural company. After 1 year, nag-resign ako. And that time, nung nag-resign ako, doon ako naghanap ng work sa Go Bilingual sa Facebook group. And then, that time, habang naglalakad ako, nakita ko na may vacant for starting company. Okay. And then, nagkaroon ako ng curiosity. Starting company, baka pwede ako doon kasi baka wala pa akong kakompetensya sa company. Kumbaga, madaming chances, kumbaga. Ano yun? Facebook post lang talaga siya? Parang Facebook, normal lang, hindi sa mga job site or ano? Sa mismong Facebook group lang ng Go Bilingual. Talagang post lang ng normal. Then, ang ginawa mo, paano? Nag-message ka sa kanila? Nag-message ako doon directly sa nag-post. Yung tao na yan is supervisor that time ng starting company na yun. Yung starting company na sinasabi mo, sa Philippines to? Sa Philippines. And then yung company na yon is yung company na tinatayo nila. After ko mag-resign, 2 days, na-schedule ako na interview. Okay. And then after nung na-interview ako, hired din ako agad. So lahat ng usapan nyo, dun lang sa messenger lang, na parang okay, apply ako ng ganito. Nanghingi sila ng background sa'yo? Resume lang. Resume lang. So that time, anong background ang meron ka? Tsaka ano yung ina-applyan mo? Na-applyan ko is Japanese speaking documentation assistant. Okay. And ang ko lang nun, level ng Japanese ko is N4. Okay. But yung confidence ko is mataas. Na kaya ko. Doon mo nadali yun. I know may tawag dito, kung hanggang saan yung Nihongo ko. Pero hindi ako ganun kagaling that time. And then yung interviewer ko is siya. Yun na, siya na yung nag-interview sa'yo. Yes. So after 2 days, nakatanggap ka ng message, agad-agad, ganun lang kabilis. Schedule na for interview. Then siya na yung nag-interview sa'yo. Sono toki ni, nano shigoto yatte masu ka? Kaisha de? 会社でもともと私はその社長の秘書だったんですけど、日本でフィリピンに来てから突然社長が、人採用した方がいいってなって、でそれで採用したじゃないですか。だから全部やってました。なるほど。So you are the one who handle in the Philippines? そうです。はい。何人だったんですか？面接された人は。面接した人はそんなにいなかったです。2、3人ぐらいです。レジュメが100枚ぐらいあって、100枚ぐらい？レジュメいっぱいありました。レジュメっていうかそのアプライされた人が、ジョブストリートとかいっぱいあって、インディードもあって、でなんかわかんないんですけど、なんか見つけた、全部見てないです。全部100枚見てないですけど、タイミングなんか良かったのか見つけて、でそのまま日本語喋れる。でその時の会社のバックグラウンドのエクスペリエンスがあったんで、それできると思ってインタビューしたらたまたま、それは大きいポイントですよね。日本語喋れる人。選んだ理由は何ですか？方言だから。ジョークなん。もうあとなんだっけ、日本語喋れる、あとはその私たちの会社のインディストリーとマッチしてた、エクスペリエンスがあって、その2つかな。あとわかんない、すごい嘘つかない人に見えた。いいね。で、面接の時に何の質問とか聞いてたんですか？何質問したっけな。自己紹介、イントロデュース、あとはWhat's your experience? バックグラウンド聞いて、経歴とバックグラウンドの経歴と仕事の経験かな。So, after nung interview, paano yung nangyaring proseso?
hindi naging ganun katagal yung process. Okay. Actually, after ng interview, feeling ko ma-hire ako. Depende sa ano ko sa pakiramdam ko Alam ko parang ma-hire ako. And then, they told me when do I start yung availability ko. So sa interview pa lang, Tinanong ka na na. ako kung kailan yung availability. Kaya sabi ko agad, next Monday. And then pag uwi ko, after interview, pag uwi ko sa bahay, yung hindi pa ako talaga nakakapagpahinga, may nag-text agad sa akin na you're Talaga? hired. And then, sabi ko na hard ako Agad-agad. 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 So gano'ng kabilis? Nag-message ka ngayon, after 2 days interview, tapos nakuha mo agad yung result, same day. That time, yung purpose kung bakit in-accept ko yung job na yon is not to get a high salary because I know my Japanese level and I want yung mag-grow yung ko, Japanese speaking skill. Okay. Kumbaga, in-accept ko kahit mababa pa yung offer. Okay. Kasi yung opportunity yung nilook forward ko na matuto ako ng Nihongo pa. So parang doon mag-grow ka talaga sa company na yon. So bigyan mo nga kami ng onting idea pa tungkol sa mismong company na yon. Ano yung trabaho mo doon? I started to work there as sales. Okay. And then that time, hindi nag-a-align yung from documentation assistant, nag-sales ako. And then hindi nag-a-align yung skills ko sa sales. Okay. And I talked to Minami na manager ko that time. And pwede ba na ilipat ako sa documentation assistant. And then start doon, ako yung nag-a-assist sa kanya kapag may meeting, mga business meeting. And lagi niya akong kasama for translation. Pero I know na hindi ako ganun kagaling mag-translate, but I always show up. Samahan mo ako sa gantong meeting. So lagi kang talagang Lagi akong nakaalalay. suporta sa kanya. But hindi yun yung mokoteki na to become lover. I want to upgrade my skills that time talaga. ずっと私怒ってたよね。 Lagi siyang だって galit. あなた全然日本語トランスレートできてないから意味なかったよ来て。 But I always come sa meeting. And then hirap ako mag-translate kasi nga yung Nihongo ba ng mga sa pang-business hindi ko alam. And pura yun ko ang mahirap. Ang normal lang sa akin is yung Nichijo Futsu no kaiwa. no kaiwa. So ano yung mismong klase yung company? Yung company is Kudosan Kaisha. Real estate agency. Real estate agent sa Philippines? Philippines. Sa Philippines siya naka-base, then yung client nyo, In Japan. you operate in the They wanted Philippines. to operate Senfro Sankaisha in the Philippines because we have a lot of clients in Japan and then that Japanese want to get the property like pre-buildo to ka no property. That's why it's much better if we have the office or company in the Philippines. If we got the client, they can assist Filipino who can speak Japanese. Oh, I see. Nagtrabaho ka doon ng tuloy-tuloy. Nang gano'ng katagal? 1 year. I worked there 2023 January. That time kasi may offer ako. Gusto ko pa din pumunta ng Japan to be honest. Okay. And then I apply sa agency while working sa company kanila. na yon. Nag-apply ako sa agency ulit, nag-try ako. And then yung vacancy na in-applyan ko is software engineer na related sa graduate course ko kasi gusto ko yun And naselect ako that time. So, yung application na yun is papunta dito sa Japan? Papunta dito software, sa Japan. As a software engineer. Tapos, pumunta ka na dito sa Japan noong time na yan? Hindi. Kasi matahaba yung process as humanities visa yung application noon. Okay. Naselect ako sa Philippines. Pinrocess yung COE ko, eligibility, and then December, I still working in the company. That time na lalabas na yung COE, I got an offer kasi wala na si Minami doon. Kalagitnaan ng May. Bumalik na siya dito Bumalik sa na Japan? siya sa Japan. You already reside, di ba? Resign na siya noon. And then, di na siya connected. So, wala nang mapag-iiwanan ng company. So, ikaw yung parang nag-handle doon sa Pilipinas? Basically? Yes. Nung nalaman ng Sacho na papunta ako ng Japan, and then, kinausap niya ako, anong work mo doon? Ano yung magiging trabaho mo? Sabi ko, software engineer. And then, sabi niya, kaya mo ba doon? Ganito, ganyan. Tinanong niya ako ng iba't ibang tanong. Sabi ko, kaya ko naman. Kasi gusto ko yun, pangarap ko yun And sabi niya, baka pwede mong i-consider yung pagiging manager na iniwan ni Minami. Okay, so ikaw yung mapupunta ngayon doon? Pero hindi niya alam na tawag dito. That time kasi parang nagkakagustuhan na kami. Pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Okay. So, yun ang aabangan nyo sa next video natin. So, in-offeran ka nila na In-offeran mag-manage. Okay. General manager position and then meron akong other software engineer position papunta ng Japan. So naguguluhan ako. Okay. Meron akong dalawang problema na maganda yung yung position na ba. And I selected yung Philippine Kaisha. Okay, so nag-stay ka pa doon? I stay. Ikaw yung nag-handle talaga?
nag-back May- out ulit ako. Balikan ko lang konti, brother, kasi ano yung experience mo na pinakamalaki na nagamit mo diyan sa pag-apply sa trabaho na yan? Siguro- Ano yung sa background mo na pinaka tumulong sa pagtatrabaho mo diyan? Japanese. Yun talaga yung main kasi Ah. Japanese company siya. Japanese language, yung natutunan ko talaga. Okay. So ibig sabihin, base sa kwento ni Fred sa atin, no, kung kahit nasa Philippines ka, kung mag-aaral ka ng Japanese is magkakaroon ka ng opportunity. Kasi pinagtrabahuan niya is doon nga sa Philippines na Japanese company pero nag-ooperate sa Philippines. Yes. So minsan kasi ginagawa yan ng mga company para cost saving eh. Medyo mas mura ang operation sa atin. Pagdating sa salary mo doon, malayo sa basic salary sa Philippines, right? Starting. Pero nung inoperan ako ng general manager position, Okay. pinantay ng Sacho yung salary ko Mm. na matre-receive sa Japan doon sa Philippines. So, Japan rate ka. Tapos Yes. pwede mo ba sabihin sa amin? At least range? Mga nasa 22 lapad. Yung 22 time na lapad. yan. So, sabihin na lang natin kung sa Philippines, 70 to 90K. So, malaking bagay yon. And nung time na yon, bago ka pumasok sa kanila, nasa magkano yung range ng sinasahod mo? 20,000. So, dun sa normal lang. Yes. So, napakalaki ng jump, no? From the time na lagi kong kasama si Minami and nag-a-assist ako ng tour ng mga Japanese, natututo ako. Dahan-dahan. syempre. Dahan-dahan hanggang sa kaya ko nang maintindihan kung ano yung sinasabi into business level kasi Lagi mo- nag-note ako bagong koto ba to? Kailangan Okay. alam ko to kasi mauulit na naman to at yun yung paulit-ulit na nangyayari. Okay, so dahan-dahan mo siya nakabisado. Yes. Kung ano yung ginagamit doon sa trabaho niyo mismo, no? Yun, doon, so nag-manage ka na doon. Paano naman naging yung journey mo papunta dito sa Japan? Naging mahaba yung process. Naging kami sa Philippines that time, bumalik si Minami. Nag-resign siya, bumalik siya Okay. ng Japan. And Okay. then, bumalik siya sa Philippines. Naging kami. Okay. And that time, nag-live-in kami together. And after 1.5 year, Okay. nagpakasal kami. Yun na yung pagpunta mo dito. Pagpunta ko dito. Meron ka pa bang may advice sa ilan sa mga Pilipino na yun, gusto mag-apply sa mga Japanese company? Ano ma-advise nyo sa kanila? Regarding rin sa interview, halimbawa mag-undergo sila ng interview with Japanese. So, anong may advice mo sa kanila? Based on my experience, hindi natin kontrolado yung mangyayari. Katulad nung sa akin, dumaan ako sa pandemic, may COVID. Dumaan din ako sa hirap ng kung ano yung normal na experience ng mga nag-aaral ng Japanese na pagdaanan ko din yan. And napagdaanan ko din magkaroon ng depression dahil hindi ako nakapunta ng Japan. Okay. Pero ang nilook forward ko lang is manifest. Makakapunta din ako dyan. Kaya sa mga nanonood dito, kung nag-aaral kayo ng Japanese, kung hindi man kayo maselect ng company, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pagpatuloy nyo pa din yung buhay. Mag-apply kayo. Subukan ninyo kasi wala naman mawawala eh. Kapag sinubukan ninyo, baka nandun yung nakatadhana talaga para sa inyo. Base sa kanya, talagang syempre kung may gusto ka, ilalaban mo lang, no? Tapos lakas ng loob. Kasi napakalaking bagay ng lakas ng loob, brother, di ba? Sa kahit sa anong aspeto ng buhay, napaka-importante na malakas yung loob mo. Kasi pag hindi, wala kang ma-accomplish di ba? Tama. And ano man yung mangyari, matalo ka man o manalo, at least sumugal ka. How about you, Minami? その会社によりますけど、日本の会社であればやっぱり日本語は少なくとも話せるようになった方がいいとは思います。N3 レベルでも N4 レベルでもいいので、後から日本人と話してればレベルアップはするから、少しでも日本語は勉強しておいた方がいい。多分これフィリピン人も一緒だと思うんですけど、フィリピン人と例えば外国人で外国人がフィリピン語ちょっと話してきたらちょっとこう気持ちがクロスになるじゃないですか。そんなようなイメージで、なんか日本は日本にしかない独特の文化だったりとかっていうのも、なんか日本語が話せてた方が学べるし、こう理解しやすいので、やっぱ言語は大事かなって思います。あとはなんかジェスチャーとか大事ですか？なんか必要ですか？なんかジェインターネットでいろんな動画調べて、なんか日本人と面接の時にちゃんとこう座ってるとか、確かになんかそんな感じ、挨拶とか。そう、日本だったら結構その仕事する、日本だったら学校卒業して仕事する前に、学校の先生から教わるんですよ、面接の仕方を。でそれが、まあ、ちゃんとスーツを着る、で、まあ、座り方、男性はこうで女性はこうでちゃんと質問に対して答える。でその答え方も質問来たものに対して、最初イエスかノーか答えて、その後に理由を言う。
っていう返し方をしてとかっていうのも学びます。結構見られるポイントかなとは思います。 So yun, isa yun sa mga dapat natin tandaan lalo na pagka mag-undergo nga tayo ng mga interview sa mga Japanese company. So yun, talagang yung formality is importante pa rin sa kanila. Nung ikaw in-interview, anong datingan mo? Nung nag-aaral ako ng Japanese sa PNTC, tinuruan kasi kami ng proper way of sitting Okay. interview. Yung mga tinuro ng sensei ko sa PNTC, kung nanonood man kayo, na-apply ko po yun nung in-interview ako ni Minami. Talaga? Yung proper way of interview, hila mo ng upuan, pagbalik mo ng upuan after interview, aisatsu, bago ka pumasok at lumabas ng interview room, Okay. yung shitsuri, tashimasu, ganyan. Nagawa ko yun, na-apply ko yun. Malaking bagay yun. Nakikita ko lang kasi yan sa internet, pero ako mismo kasi, never ko na siya na-apply. Yung ganong kasi yung mga dati kong trabaho sa Kojo, hindi naman kailangan ng ganon. Tapos ngayon yung trabaho ko pang IT din, so English naman. So yun, kaya hindi ko na-experience yung ganong klase ng interview. Pero marami kami kita sa internet nun. At yun, napatunayan nga natin na talagang kailangan niya. Alright, so yun na siguro yung mga ilan sa mga dapat natin marinig sa kanya. And gusto ko lang sabihin sa inyo na yung interview na yun, yung first time niya na interview sa company nila, yung pala, yung babago ng buhay niya. At yun, ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Okay, so maraming salamat sa pagbigay niya ng oras dito sa interview na to. At syempre, may kita pa nila natin sila sa susunod na video. Maraming salamat po. Bye bye.